Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang gabi sa inyo lahat. It's 7 o'clock in the evening here in the Philippines at may panibago tayong breaking news. Dalawa ito. Una nating pag-usapan ay ito ngang si Senator Bongo sa kanyang interview, ipinaglaban at ipinagtanggol itong mga military men natin, no? Tungkol nga dito sa sinabi ni Secretary Jukno sa mandatory contribution. Okay? So yan, panoorin natin ang video na yan kung paano ipinagtanggol ni Senator Bongo ang mga military. Okay? Mamaya, i-play natin yan at magre-react tayo dyan. Pangalawa nating pag-uusapan ito, nakakahiya ito guys. No? Bistado ang 5 fixer dyan sa LTO. No? Inalok mismo ang happy dito no ng LTO sa conducted by JR Tugade, Assistant JR Tugade. Nag-conduct sila ng operasyon at inalok nila itong hepe. Ayan, bistado. So, yan, panoorin natin yung video na yan at magre-react tayo dito, no? Para malaman natin kung bakit hanggang ngayon meron pa ring nag-i-exist na mga ganitong mga corrupt na opisyal ng gobyerno. Yan, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat naman ito sa taong bayan itong mahalagang impormasyon. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita, sa mga pangyayari sa bansa natin. Okay? Updated kayo. So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, unahin natin itong issue tungkol nga dito kay Senator Bongo. Okay? So, paano niya ipinagtanggol itong mga military men. Panoorin natin itong video. Dinoble po ang sahod nila nung panahon ni Pangulong Duterte noong 2018. Tinaas po yung sweldo, merong doble, meron pong mga itinaas. Huwag natin po itong bawiin sa pamamagitan ng pagre-require ng mandatory contributions. Hindi po ako sang-ayon dito sa mandatory contributions. Parang bigay-bawi po to eh. Parang pinasarapan sila noong 2018 na idoble po ang kanilang sahod. Tinaasan po ang kanilang sweldo, tapos ngayon naman po ipag-contribute sila. Hindi po ako sang-ayon dyan. We should not change rules, ika nga, sa kalagitnaan o pagbabago po ng batas sa kalagitnaan. Huwag natin baguhin ang nakasanayan na sa kalagitnaan. Alam nyo, karamihan po sa ating mga military, expecting na sila sa kanilang matatanggap. Once they retire, yung iba po naka-loan, yung iba po nangutang na at may nakalaan na po ito, nakaplano na po ito sa kanilang mga anak, sa kanilang mga pamilya. Nakaprograma na po ang kanilang mga pera. Kung sakasakali man po mayroong plano po ang mga finance manager ngayon sa executive department, kung sakasakali mang meron silang planong i-reforma po ang pension ng military para maiwasan po ang impending financial disaster in the long run, dapat po ay sakasakali man, kung talagang ipagpilitan nila, dapat po ay sa new entrance lang po o sa mga bagong papasok sa military para alam nila kung ano po yung magiging rules na kanilang susundin. But let me be clear that I am against the removal of automatic indexation in their pension and imposing mandatory contributions to military personnel. Hindi po ako sang-ayon sa removal po ng automatic indexation in their pension at hindi po ako sang-ayon sa imposing po ng mandatory contributions po sa ating mga military. Okay, yan ang interview ni Senator Bongo, okay? So, magre-react tayo dito, no? Nagsimula kasi ito sa panahon ni former President Duterte. Nung itong si Senator Bongo rin ay naging senador sa panahon ni former President Duterte. Na alam naman natin na mahal ni former President Duterte itong mga sundalo na ito, no? Itong mga military men. Ginawa ito ni former President Duterte na doblehin ang kanilang sahod dahil nga itong mga military na ito ay nagbuhis ng kanilang buhay, no? So sana naman bigyan ito ng pansin ng Malacanang, no? Ng yang
itong tungkol sa issue dito sa mandatory contribution na ito. Sana ma-review ito ng Malacanang. Okay, bago ito i-implement sa kanila. Kasi kawawa naman yung mga military natin, di ba? So, kayo mga audience ko dito, anyong masasabi nyo dito, no? Sa issue na ito. Libre kayo mag-comment, mag-react dito kung ano ang magiging suggestion nyo tungkol sa issue na ito. Babasahin natin yan lahat, okay? Para naman sa atin itong kaunlaran ng bayan natin. No? Isa na dito yung ating mga military men. Dapat nating bigyan pansin ito dahil ito yung nagpoprotekta sa atin, sa ating bansa. So, comment, react, babasahin natin yung mga reaction nyo dito. Okay? So, pangalawa nating pag-uusapan ay itong bistado ang 5 fixer na inalok itong hepe ng LTO. Ito ay kinandak ni itong operasyon na ito, kinandak ito ni Assistant JR Tugade. Okay? So, panoorin natin itong balita na ito at magre-react tayo dito. Okay? Sa, kung ano ang nangyari doon sa LTO, bakit may 5 fixer na bistado, okay? Ang hepe naman ng opisina, suspendido at mahaharap din sa asunto. Nakatutok si Rafi Tima. Agad ipinaresto ang 5 umano'y fixer sa LTO Novaliches District Office. Ang mga inalok kasi nila ng student driver's permit sa halagang 10,500 pesos. Mga operatibo palang kasama ni LTO Chief ASEC JR Tugade. Sa normal na proseso, wala yang 1,000 piso. Kami po ay... Imagine that one, ha? If you will give 10,000 pesos, meron ka ng lisensya. Pero ang totoo niyan, 1,000 pesos lang. Ha? So, kayong mga kukuha ng lisensya, wag na kayong magdaan sa fixers, no? So, doon lang kayo sa tuloy-tuloy lang kayo sa proseso diyan because it's only 1,000 pesos. Nag-disguise, tumambay po kami dun sa labas ng opisina at talaga naman pong napakarami nga po ng fixer. Pati hepe ng opisina, di na nakatanggi ng komprontahin ito. Halos naman siguro lahat ng LTO dito sa bansa natin, no? May fixers talaga. Dapat buwagin na yung mga fixers na yan, eh. Tugade, suspendido na siya pero wala pang tugon ang kuno namin ng pahayag. Talama pixel dito sa opisina mo. Ano nangyayari dito? Ayan, galit na galit si JR, oh. Ay! Buong Pilipinas daw ang kampanyang ito kabilang na ang main office ng LTO sa Alam niyo ba kung bakit galit na galit itong si Assistant JR Tugade? Kasi nakakahiya ito sa taong bayan, eh. Mismo nagtatrabaho, no, sa gobyerno, kayo pa yung gumawa kayo ng mali, eh. Quezon City, kung saan isang paparitirong empleyado nila mismo ang nahuli noong nakaraang taon. Ayon sa mga nakausap namin kumukuha ng lisensya, tila normal na raw ang presensya ng mga fixer sa labas ng mga opisina ng LTO. Non-pro student, ganun po ang sinasabi. Tapos ano sabi niyo? Hindi po namin pinansin. Dati sir, sir. Kaso mahal, kaya maglalakad na ako mag-isa. Mas mura sir eh. Kumpiyansa po kami na mawawala yung fixers na yan kung kami po sa LTO ay mapapadali namin, mapapabilis po namin ang mga transaksyon with our office. Kaya nga po kami sa LTO, we are fully committed to digitalize our agency. Sa ngayon, pwede na nga raw magproseso at magbayad ng driver license renewal online. Pero dahil may mga transaksyon na kailangan pa rin ng physical presence, magdadagdag pa raw ang LTO ng mga opisina para mapabilis ang transaksyon ng mga magtutungo sa kanila. Tuloy-tuloy naman po ang ating pakikipag-ugnayan sa Kongreso at magtatayo po tayo ng mas madami pang district offices. Kakasuhan ng violation ng Anti-Red Tape Act of 2007 ang mga nahuling suspect na nasa kustodiya na ng CIDG sa Camp Karingal. Bukod sa kasong administratibo, posible rin daw makasuhan ng kasong kriminal ang hepe ng LTO Novaliches District Office kapag napatunayang kasabwat siya ng mga fixer. Pakiusap naman ng LTO sa mga makikipagtransaksyon sa kanila, dumaan sa tamang proseso at iwasan ng shortcut sa pagkuha ng lisensya dahil issue ng kaligtasan ang pinag-uusapan dito. Para sa GMA, merong mga hepe dyan na kasabwat mga fixers. Siyempre yung hepe dyan, nagkakapera din sila. Di ba? So, nakakahiya ito. Sobrang nakakahiya. Dapat dito sa yung hepe dyan sa Novaliches, no? Dapat yan kasuhan. Talamak na talaga ang mga ganitong noon pa, dati pa, marami ng mga ganitong bagay nangyayari dyan sa LTO.
instead of the ordinary people paying 1,000 pesos, they are paying 10,000 pesos para daw mapadali yung kanilang lisensya. Ganun. Tapos yung hepe dyan, sila yung tumatanggap ng pera. So this is also a form of corruption. Corruption ito. Hindi na kayo naawa sa Pilipino eh. Kaya hindi tayo umasenso sa bayan natin kasi merong mga government officials na mga ganito. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react. Ano ang analysis nyo dito? Dapat ba itong kasuhan? Dapat ba itong makulong itong hepe na ito? Comment, react, babasahin natin yan. Okay? Guys, help me na i-like at i-share itong video na ito para kakalat din itong informasyon nating naibigay natin. Okay? At also guys, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa balita natin. Okay? So, happy Sunday sa inyo lahat. Good night. God bless everyone.